At dobleng paggalang po sa ating beloved evangelist, Wilde Estrada Almeda. At atin din pong binabati ang beloved Almeda children. At atin pong inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Ako po ay nagpapasalamat at muli po ako ay nabigyan ng pagkakataon upang akin pong maibahagi ang mga kabutihan at mga pagpapala ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Nakilala ko po ang ating mahal na Panginoon taon pong 1985. And so next year po ay magfo 40 years na po akong naglilingkod sa mahal na Panginoon. And from day one na ako po ay makakilala sa mahal na Panginoon, up to this time, ako po ay pinanghahawakan ng ating mahal na Panginoon. Yes, amen. Alam niyo po mga minamahal, unang pong nakakilala sa aming family, ang akin pong beloved ate, si Mambel. Siya po ay may karamdaman noon sa kanyang uterus. Naghahanap po siya noon ng kagalingan o lunas sa kanyang karamdaman. Dahil po sa aming kahirapan noon, hindi po niya kayang magpagamot sa hospital. So naghanap po siya ng ibang paraan upang siya po ay gumaling sa kanyang karamdaman. Isang araw mga minamahal, natagpuan niya po ang gawain sa dako po ng Central Park. Bagamat noon mga minamahal sila na po ay born again Christian na noon sa ibang gawain, subalit sila po ay walang kagalingan. Ngunit mga minamahal, nang siya po ay tumanggap sa ating mahal na Panginoon, siya po ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Praise God, At yung amen. akin pong beloved, si Sister Lucy Villacarlos, siya po ay may rheumatic heart disease. Naalala ko pa mga minamahal nung siya po ay nag-aaral sa high school. Maliit pa po ako noon. Ang aking pong mga magulang ay pinapatawag lagi ng mga teachers dahil lagi po siyang nahihimatay dahil po sa kanyang rheumatic heart disease. Alam niyo mga minamahal, siya po ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, hindi na po bumalik ang glory to kanyang God. karamdaman. At ganun din po ang aking beloved father. Ang aking pong beloved tatay ay mayroon po siyang karamdaman. Siya po ay mayroon siyang ulcer. Dahil po sa kanyang trabaho, siya po ay isang konduktor ng bus. And lagi po siyang nalilipasan noon ng gutom. Alam nyo na napakatagal niyang dinala ang karamdaman na yun. Subalit isang araw, mga minamahal, nang siya po ay tumanggap sa ating mahal na Panginoon at siya napabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Instantly, yung kanyang ulcer, siya po ay pinagaling ng mahal na Panginoon. At Praise alam niyo, mga God. habang Glory siya to God. dumadalo noon, napansin na lang niya dahil habang gawain, alam niyo, pag siya po ay nalilipasan ng gutom, ito po ay sumasakit. So, but napansin po niya na ang gawain po natin noon is sobrang tagal. Alam niyo sa main church, talagang napansin na lang niya na walang kain, pero yung kanyang ulcer ay hindi na po umaatake. Siya po ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Praise God. At yun po kanyang, siya po ay isang chain smoker. Since ng kanyang kabataan, siya po ay naninigarilyo ng mga minamahal. Subalit, nung siya po ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bigla pong tinanggal ang ating mahal na Panginoon ang kanyang paninigarilyo. Alam niyo mga minamahal, early years ng aming sa paglilingkod namin sa ating mahal na Panginoon. Bago mo muna mga minamahal, ako po pala noon, before ako makakilala sa mahal na Panginoon, ako po ay taong simbahan. Ako po ay isang sakristan. Naalala ko mga minamahal noon, ang aking mga kapatid, ang aking mga magulang noon ay kabilang sila noon sa ibang kongregasyon, sa Trinitarian congregation. Naalala ko mga minamahal na pag may gawain noon sa bahay namin, ako po ay umaalis. Dahil bilang isang taong simbahan, yung mga bagay na yon ay talagang no-no sa sa atin, nung mga sa relihiyon. Subalit mga minamahal ng ako po ay tawagin ng mahal na Panginoon. The very first day na ako po ay tawagin ng mahal na Panginoon, talagang hinipo na ng mahal na Panginoon na aking puso. Hanggang ngayon, talagang nandito pa rin kahabagan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, early years po ng aming paglilingkod sa mahal na Panginoon ay talagang grabe po ang paghihirap po namin. Ang sabi po ng aking mga kamag-anak, mga relatives po namin kung kailan kami
naging born again, mas lalo po kaming naghirap. Noon po talagang mahirap na po kami dahil ang aking tatay nga po isang konduktor ng bus. Ang akin pong beloved nanay, siya po ay mananahi. Ilan po kami magkakapatid? 6 po kami magkakapatid. Ang alam niyo naman kinikita ng isang konduktor at ng isang mananahi, talagang napakaliit po mga minamahal. Pinagkakasya po ang kinikita na aking tatay sa amin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Naalala ko noon mga minamahal, bihirang-bihira po kami makakain ng meat, ng karne. Lagi ang naalala ko mga minamahal, ang ulam lagi namin noon ay bagoong, isda na yumumurahin lang, gulay, ganyan. Bihirang-bihira po kaming makapag-ulam noon ng masasarap. At may mga panahon, mga minamahal, tuwing Pasko, tuwing Bagong Taon, minsan ang handa lang namin ay spaghetti na nilagyan ng ketchup. Minsan pansit na wala lang, lalagyan lang ng toyo at para lang may panghanda. Ngunit mga minamahal, hindi po namin ininda, habang kami po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po namin ininda yung paghihirap, yung mga pagsubok na yon dahil, alam niyo mga minamahal, pag kami dadalo, iba po yung kagalakan na nadadama namin. Grabe yung kapayapaan na nalilimutan namin yung gutom, nalilimutan namin yung paghihirap. Kaya mga minamahal, patuloy at patuloy kami naglingkod sa mahal na Panginoon. Hindi po namin ininda. Alam namin na one day kami ay pagkapalain ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, years and years yung pagsubok na yun. Talaga napakatagal mga minamahal. Subalit sabi ko nung baguhan pa kami, habang ako po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, sabi ko mahal na Panginoon, hindi man po ako makapag-aral dahil wala man po akong pamasahe, wala akong baon sa pag-aaral. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-decide po ako, nagkaroon po ako ng desire, mahal na Panginoon, gamitin mo na lang ako sa iyong gawain. Alam niyo mga minamahal, talagang nagpagamit ako sa mahal na Panginoon. Ibinigay ko yung buong buhay ko, yung aking buong lakas, yung aking youth, yung aking kabataan, talagang ibinigay ko sa mahal na Panginoon. Ang routine ko ng mga minamahal, gawain bahay. At minsan, napapadala po ako sa mga outstation. Ako po ay nag-stay doon ng ilang months. Para nagiging worker na rin po ako nung araw dahil nakakasama po ako noon sa mga iba't ibang, napapadala po ako sa mga iba't ibang outstation. Alam niyo mga minamahal, bilang mga awit, dahil sa kahirapan, ang akin pong uniform noon, isang pares lang po na pang Sunday, isang pares lang po na pang Wednesday. Ang aking pong sapatos doon, mga minamahal, isang pares din. Yung aking sapatos na yan, alam niyo mga minamahal, ang gawain po natin noon ay dako po ng Amoranto, dako po ng Marikina. Alam niyo mga minamahal, pag uulan ng Sunday, ang aking pong sapatos yan po ay mababasa. Malulubog yan sa baha. Ang gagawin ko po mga minamahal, papatuyuin ko yan, ilalagay ko sa likod ng rep para matuyo, para magamit ko po sa gawain during Wednesday. At pag umulan po ng Wednesday, pag umulan, basa na naman po yung aking sapatos, patutuyuin ko po uli yan. At kung talagang medyo siniswerte, uulan po uli ng Friday, mababasa uli yung aking sapatos, patutuyuin ko po yan para magamit ko the next gawain. Alam niyo, ganun po yung routine ko sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon bilang mga awit. Alam niyo, sabi ko, mahal na Panginoon, nandalangin ako sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ano ba yung kalooban mo sa akin? Ako po ba ay magpo-full-time worker? Mananatili ako na mga awit? O babalik ako sa aking pag-aaral? Ang hingi po ako ng sign sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo, binigay sa akin ng mahal na Panginoon, bumalik ka sa pag-aaral. Alam niyo, noon wala akong inaasahan. Yung aking pong brother, binigyan po ako ng pang-tuition para mag-aral. And from that day, natapos ko yung aking pag-aaral. At after ng graduation, ako po ay natanggap sa isang company bilang isang programmer, developer. And from that day hanggang sa mga panahon nito, mga minamahal, iba't ibang company na po ang aking napasukan. Alam niyo, sa aking trabaho, papasok po ako dyan.
bilang isang member lang ng team. And later on, ako po ay napopromote. Napopromote po ako bilang team lead, naging head programmer, naging supervisor, naging manager. And nabigyan din po ako ng pagkakataon, mga minamahal, na humawak ng isang maliit Praise na God, amen. IT company sa dako po ng probinsya. Kaya mga minamahal, sabi ko, ito yung pangako ng mahal na Panginoon na pagpapala. Unti-unti pong inangat ng mahal na Panginoon yung antas ng aming pamumuhay na nung araw mga minamahal, kung talaga wala kaming makain, ngayon mga minamahal, kahit saan, kung saan namin gustong kumain, nakakakain na kami mga minamahal. Oh, glory to Nung God. araw mga minamahal, pinapangarap ko lang makasakay ng eroplano, makapunta sa iba't ibang lugar mga minamahal. Ngayon sa aking trabaho mga minamahal, napuntahan ko na po from Luzon, Visayas, Mindanao, napuntahan ko na po yan. Libre po, nakakasakay ako ng eroplano, and then napapadala rin po ako sa ibang bansa. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ito yung pangako na talagang Praise maging God, amen. tapat ka lang sa gawain ng mahal na Panginoon. Tunay na ikay pagpapalain ng mahal na Panginoon. And alam niyo mga minamahal, yung current company ko po mga minamahal, alam niyo no, nung nagkaroon po ng pandemic, alam po natin na marami pong nawalan ng trabaho. Yung abang likod mga minamahal, kung kailan po nagkaroon ng pandemic, nag-work from home, saka po tinaasan po ang aking sweldo. Alam niyo mga minamahal, Praise the Lord. Amen. from that day na nag-work from home until now, ako po ay work from home. Hindi na po ako namamasahe, hindi na po ako gumagastos ng pang-lunch para lang sa papasok sa opisina, hindi na po. Alam niyo mga minamahal, sa aking trabaho ngayon is since January nagkaroon po ang company ng tinatawag na incentives, ayun po yung tinatawag na profit sharing. Since January po mga minamahal hanggang sa mga oras ito, every month po mga minamahal, ako po ay nakakatanggap ng share na kinikita ng company. Kaya napakalaking tulong po yun Praise para the sa Lord, akin. amen. At hindi lang po yun, libre po lahat sa akin, libre ang internet ko, libre ang mga computers ko, lahat libre yan. And just recently, mga minamahal, just last month, na-promote po ako bilang, team lead ng aming company. And to think na yung mga kasama ko po talagang, Glory to ano God. po yan, Amen. mga veterano talaga sa IT. So sabi ko, mahal na Panginoon, bahala ka na sa akin. Subalit, andyan talaga ang paggabay sa akin ng mahal na Panginoon. At isa po mga minamahal, matagal ko na rin pong dinidesire na mahal na Panginoon. Gusto ko na pong bumalik sa pag-awit sa iyo. Alam niyo mga minamahal, last 3 weeks ago, nagpaalam po ako sa Beloved Children. Ako po ay pinayagan na muli pong makaawit sa dako po ng Maine. Oh, glory to God. Amen. Pinapasalamat na po yan dahil ngayon po ay nagsisimula na po akong mag-practice at mag-catch up sa mga awitin ng Beloved Choir. Kaya mga minamahal, hanggang dito na lang po ang lahat ng pinakamataas na pupuri at pagpapasalamat ay tangi lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord.